Oh, hallelujah, hallelujah. We bless your name, Lord. Jesus, Jesus. Amen. Another Wednesday night, once again. And of course, by the grace and mercy of the living God, we are here in His sanctuary to worship Him. And of course, tayo po ay sama-sama nahihingi po ng kapahayagan sa ating Panginoon through the manifestation of His Holy Ghost. Amen. So, good evening to everyone, including yung mga kapatid po natin na ngayon po ay naka-view sa ating pong live streaming. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Dalangin ang inyong lingkod na sa ating kapanahonang ito ay patuloy tayong pasaganahin ng ating Panginoon, hindi po sa mga material things or material matters. Of course, I am sincerely praying na tayo po ay payamanin ng Diyos sa mga kapahayagan. Sapagat ito po ang napaka-importanting bagay sa bawat isa po sa atin sa panahong ito, sa huling kapanahunan. Sapagat ito na po ang, sabi nga, ito na po yung pinaka edge ng ating pong panahon before the coming of rapture. Amen? So, as we start, ay patuloy po natin muna kanyayahan ang presensya ng ating Panginoon. Amen? At paghahandog po ng isang pagsambang awitin ang ating mga kapatid. Purihin po ating Panginoon. We
At of course, patuloy po natin pinag-pray sapagkat sa aming pong bayang Villasis ay continuous po ang implementation ng tinatawag na no face-to-face fellowship. And of course, ang ating pong mga kapatiran ay mga hindi po pwedeng makaatina naman sa ating gawain. But let us pray na sa ating kondisyon ay patuloy tayong palaguin ng ating Panginoon sa kanyang salita. Amen. Ito na po, sabi nga, ito na po yung talagang pumapasok na po tayo sa tinatawag na dark age. Sabi yung panahon, ito po yung pinaliwanag po ng prophet ligado sa mga panahon kung paano po padilim ng padilim, dito na po tayo sa pinakadulong-dulo, pinakarurok po ng panahon ito. And let us prepare. Ihanda po natin ang ating mga kaluluwa. Ihanda po natin ang ating espiritu sa pag-agaw. Amen. Of course, involved po dito ang ating pong pananampalataya sa salita ng ating Panginoon. At kaya po merong message sapagkat nariyan tayong lahat na kinakailangan makapakinig ng mensahe. Amen? So, let us start. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay dadako na. Nasa part 10 na po tayo ng mercy seat, na ating tinatalakay. Kasi ito po ay siniseries po natin upang mas maintindihan po natin yung kahalagahan po, nagtatawag na luklukan ng awa. Kung bakit mayroon pong mga inililigtas, kung bakit po may nakikinabang sa habag ng ating Panginoon. Amen? Okay, as we continue, let us read Leviticus chapter 16, verse 14 up to verse 16. But allow me to read in verse 14 only para po ma-minimize po natin ang ating time. Sabi po ganito, sa verse 14 ng Leviticus chapter 16, and he said, and he shall take of the blood of the bullock and sprinkle it with his finger upon the mercy seat, his word, o yung pasilangan. And before the mercy seat shall he sprinkle off the blood which his finger 7 times. At sabi po sa Tagalog, at siya ay kukuha ng dugo ng toro at iwibisik ng kanyang daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa sa dakong silanganan. At sa harap ng luklukan ng awa ay iwibisik niyang makapito ng kanyang daliri ang dugo. Samahan niyo po kung manalangin. Banal na Diyos, mapagpalang Ama, narito na naman Panginoon, sa dakong ito ng iyong pong tabernakulo, ang iyong abang lingkod, kasama Panginoon, ang aking mga kapatid na narito lamang po sa aming pong bakuran, Panginoon. We thank you, Lord, for this divine opportunity that we have, O Lord, that we are free to worship, to magnify your name, and of course, para po lumago sa mga kapahayagan mo. And we ask, by your mercy and grace, we ask the manifestation of the Holy Ghost to reveal unto us, Lord, ang mga message na nakapaloob po sa aming pong katalakaying salita mo, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, ang kapahayagan mo ay binubuo ng iyong pong mystery. Ang kapahayagan mo ay binubuo po, Panginoon, ng mga bagay na siya po magbibigay sa amin ng tamang kasuotang panglangit. And again, Father God, binababa po ng iyong lingkod ang aking sarili upang minsan pa, Panginoon, ay ipaubaya sa iyong banal na pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, gamit ang bibig ng iyong lingkod. Again, Lord, hayaan, Panginoon, na una sa lahat ay maitaas at maparangalan ng iyong banal na pangalan. And of course, Father God, na kami po ay lumago. Tulungan mo kami, Panginoon, nabiyayaan mo kami ng pangunawa at sa pagbubukas ng iyong salita at kapahayagan sa oras po na ito. And again, I praise you, mga kapatid na naka-view po sa aming pong live streaming
sa aming pong mga kapatid na narito. Hayaan, Panginoon, ang kapayapaan ay sumagana sa aming mga puso at magbigay, Panginoon, ng katatagan sa amin hanggang sa magkaroon, Panginoon, ng ganap na transformation ng aming mga buhay, ang aming mga pagkatao. Salamat po, Ama, ito ang aming dalangin in the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. At lagyan po natin ng subtitle po yung ating pong tatalakay ngayon. Of course, dito po, no? Don't forget the word is word. No? Huwag nating kalimutan ang salitang pasilangan. Okay, so purihin ang ating Panginoon. Dito po muna tayo, no? Magbibigay po ako ng kaunting background sa ating pong napag-aralan last Wednesday. Praise God. Dito po ang sabi pong ganito, no? Ating pong subtitle last week, Looking for the Mercy of Our Lord Jesus Christ. Ito po yung ating subtitle last Wednesday. At ganito po ang mga naka-highlight na ating pong tatalakay na tinatalakay. Here is the bloody sacrifice laying on the mercy seat today. So meron po nakahandog po dito, no, na isang sakripisyo, dugo, sa tinatawag po na luklukan ng awa. And we are so happy to know that we have a right to come through that. Dito nga po na tayo daw po ay nagagalak. Sapagkat malaya po tayong makakatungo, makaka-approach, no, sa mercy seat na ito. For when we come to God, we want to come boldly. Of course, ito po ang importante, no? Yung ating pong sinseridad, no? Ang ating pong tatawag na ganap, no? Na paglapit sa ating Panginoon, no? Yung meron pong tatawag na faithful na paglapit sa ating Panginoon. Of course, kasi napakaganda po na bukas ang pagkakataon po natin upang tayo po ay sama-sama na makinabang nga sa tinatawag na luklukan ng awa ng ating Panginoon. Another one, under the sixth seal, where these trumpets open, remember, under there, we find out that the Lamb praying forth appeared on the scene. So dito makita po natin, mga kapatid, na ang ating pong Panginoon ay nagpakita dito, no, sa ating pong huling kapanahonan ito. Of course, under the sixth seal. Another one, and everything that he had redeemed was written in the book, and all that he died for was written in the book, and he could not leave his mediatorial seat until he had thoroughly redeemed. Hindi niya iwanan, hindi siya tatayo, hindi siya lilisan sa luklukan ng awa hanggang hindi niya ganap na tutubos, no? Ang lahat ng nakastala ang pangalan sa aklat ng Kordero. Sabi ganon, if the redemption was over, he will let the mercy seat. His work of redemption was finished, and he came forth and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne, and time was no more. Okay. So, let us, our assurance today, rest solemnly upon thy word. So, panatilihin po natin ito, no, na naka-focus po tayo, sincere po tayo naniniwala saan? Sa kanyang mga kapahayagan. Okay, let's go on po sa ating pong Bible reading for this evening. Sabi po dito sa verse 14, and he shall take of the blood of the bullock and sprinkle it with his finger upon the mercy seat, his word. And before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. No? Actually, ito po ay na-involve na po ito sa ating mga previous lesson. But remember, ang ating Panginoon ay meron pong binubuksan na mga kapahayagan sa kanyang salita. Amen? So makita po natin dito, ang toro ay isa po talaga sa tatawag na identified bilang handog, no? Para po sa pagbabayad ng sala, para po sa tatawag na pagpapahayag ng kasalanan ng sangkatauhan. Of course, especially yung nation ng Israel.
Okay. Dito po, no, magbabasa po ako ng quotation. Ang title po ng book, Revelation chapter 4. Ito po ang title na po. Okay. Sabi po dito, and he shall take of the blood of the bullock and sprinkle it with his finger upon the mercy seat. Upon the mercy seat, watch, sabi ganon, we're going to get it into this after a while. Don't forget the word eastward. Huwag daw po natin kalilimutan sa salitang pasilangan. Okay? Where Jesus coming from? Saan daw po nagmula ang ating Panginoon? The east. No? Sa silangan. Nagsimula. No? Kaya sabi nga nun, yung mga tala sa silangan, ano? Nakita ito ng tinatawag ng mga wise men. Diba? Saan daw po nakabaling? Saan daw po nagmula ang ating Panginoon? Sa east. Kaya, inilalarawan po dito, sabi po, inilalarawan po dito yung mercy seat, no? Nakadako po ito sa tatawag na dakong silangan. At saan daw po ibiniwisig yung dugo? Sa dakong silangan. 7 times. Okay? Don't forget the word eastward. Where Jesus coming from? The east. In the cloud of glory. Amen? Where does the sun rise? Saan daw po galing ang sunrise? Saan daw po na siya nagbubukang liwayway? East. East. Where will the sun rise? Saan yung S-O-N? Di ba? Sa east. Si Jesus, doon din siya galing. Sa east, sa silangan. Where was the mercy seat sitting? Saan daw po nakatalaga? Saan daw po nakalagay? Yung luklukan ng awa sa east. Sa silangan. So, may connection po ito. Amen? Kung paano po yung inilarawan sa Old Testament time, tandaan po natin, meron po itong tinatawag na connection. Kung paano po bumangon, kung saan po nagsimula ang tinatawag na Messiah. Amen? Which is the S-O-N. No? Ang ating Panginoong Jesus Cristo, doon po siya nagmula. Saan? Sa east. No? Saan nakalagay ang luklukan ng awa? Sa east. Saan binabasbas? Saan inisprinkle yung dugo? 7 times sa east. No? Okay, may connection po ito. So, toward the east. Why have God you all sitting this way toward the east? Why? The altar is to the east. Yung luklukan daw, yung trono, yung tatawag na altar ay nasa east. Amen? Well, see, it's after a while, how beautiful. I'm going to draw it out. Alright, so sprinkle it eastward. And before the mercy seat shall he sprinkle the blood with his fingers 7 times. Sabi ganon. It's so beautiful. 7 times toward the east. That is it. What is it rather? The 7 church ages shall be covered by the blood. Nakita nyo? Diba? At nakita po natin sino daw po yung nagbubukas ng selyo. Si Jesus lang. No? At yung tatawag na 7 church ages, sino ang involved doon? Si Jesus din. Amen? Ito po yung 7 kapanahunan. So lahat po yan ay related sa tatawag na work of salvation, work of redemption ng ating Panginoon. Of course, yung dugo. Napaka-importante po nito. Amen? The 7 church ages shall be covered by the blood. Tignan po natin ito po ay kinocover ng dugo ng ating Panginoon, yung 7 kapanahonang ito na lumalakad sa ating panahon. Amen? And we are in the final age. Amen? Ika-7 kapanahunan na po tayo ng iglesia. Amen? At dito po, lumalarawan yung anyo, no? Dito po dapat muna may focus yung pansin ng lahat ng mga mananampalataya. Amen? Di ba yung ng Sunday?
Marami daw nakapokus sa kaganapan sa Israel. Amen? At alam naman po natin, lahat po tayo, I agree. May kinalaman po sa final age. Yung Israel. Bakit ka mo? Sapagkat sa final age, malaki ang gampanin ng Israel. But remember, before na maganap po yung tatawag sa sign, yung tanda sa Israel, speak about yung tatawag na quickening, na tinatawag na 144,000, dito po siya nakapokus. Dito po, inilalarawan kung anong trabaho mayroon, kung ano ang gampanin ng mga tanda sa Israel. But this rapture, subalit sa pagdating ng tinatawag na pag-agaw, iglesia ang nakapokus dito. Amen? Because yung unang chapter 1 ng Revelation to chapter 3 rather, di ba? Ito po ay binubuo ng 7 iglesia. From Ephesus to Laodicea. Amen? So ibig sabihin, mauuna muna ito sapagkat rapture ito. Pag-agaw ito. Amen? At yung kaganapan po sa apple of the eyes, which is the nation Israel, speak about the quickening of the 144,000 Jew. And of course, during that time, lalabas po ang dalawang prophet. Amen, Senyor? Si Prophet Moses and Elijah. At dito po mangyayari yung propesya sa bayang Israel. But remember, the bride has gone already. Amen? Wala na po. Dahil tapos na po yung rapture that time. Amen? At meron na pong tatawag na roll call sa heavenly realm. Amen? Praise God. So ito po ang binubuo mga kapatid. Kaya meron pong tinatawag na connection ito sa 7 kapanahunan ng iglesia. 7 beses na winiwisik, 7 times. Eastward. Nakatuon saan? Sa banda po nagtatawag na dakong silangan. At 7 beses na winiwisik. Bakit ka mo? Sapagkat may 7 iglesia sa kapanahunan. Sa huling panahon, may 7 iglesia. At ito po ay binabalutan ng tinatawag na banal na dugo ng ating Panginoon. Why? Sapagkat sa 7 kapanahunan ng iglesia, dyan na po sumisipol, dito na po binabangon, nire-raise up ang bahagi ng nobya. Sapagkat napakahalaga ng banal na dugo. Amen? Speak about the message of the blood. No? Mensahe po ito mga kapatid sa Panginoon. Kaya ito po yung mga tatawag na mga unwritten word, which is the hidden mystery na ina-unfold sa ating kapanahunan. Amen? Kaya tingnan po natin, 7 beses niyang winiwisik si Aaron. Amen? Si Aaron po ito. 7 beses niyang winiwisik ang banal na dugo, no? Na kumakatawan sa tatawag na habag, luklukan ng habag ng ating Panginoon, luklukan ng awa ng ating Panginoon. At remember, hanggat merong dumidilig at hanggat merong dugo na pumapahid, lumalapat sa tinatawag na luklukan ng awa na ito, mananatili ang tinatawag na pagtitimpi ng Diyos. Sapagkat sabi ka na, pag dumating ang panahon na wala ng dugo na nagwiwisik sa banal na luklukan ng awa na ito, isa lang ang ibig sabihin. Yung nakalukluk doon ay tumayo na at nilisan niya na ang tatawag na luklukan ng awa. At sabi nga doon, smoky. Ito daw po ay magiging mausok na. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin po nito, wala na pong habag. Bakit ka mo? Pag iniwan na, pag tumayo na ang punong pastol, pag tumayo na ang tatawag na ang ating Panginoong Hesus Kristo, ibig sabihin niya, kumpleto na.
May roll call na nangyari, naganap na. At remember, pag nawala na ang dugo sa mercy seat, kasabay na po yan ang tinatawag na Great Tribulation. Of course, dadaan muna sa tinatawag na Dark Age ang lahat ng mga left behind Christian. Kasi yung Great Tribulation, tandaan po natin kapatid, even yung mga Antichrist, tatamaan ito. Pati yung mga Antichrist, pati yung mga bahagi ng mga tatawag na krone ni Satan, pagtatawag na Great Tribulation, lahat yan damay. Walang buhay na po pwedeng makaligtas dito. Sabi ng ganun ng ating Panginoon, pati yung kamatayan tatakas. Sa talagang tindi ng, sabi ngayon, wala pang mararanasan na, hindi pa naranasan ito ng buong sanlibutan. Simula nang naitaya, kahit atok tatatag ang mundo nito. Okay, let's continue. Sabi ganun. 7 times toward the east, the 7 church ages shall be covered by the blood. Jesus Christ's blood, just as sufficient in it. Walang ibang dugo na po pwedeng makatapat at po pwedeng makapagbayad. Sufficient dito. Amen? Walang sasapat dito kundi ang dugo ng ating Panginoon. Yesterday, today, and forever. And to every age. Sabi nga nun, to save every sinner, heal every sick person, bring every miracle, every science to pass. Tignan niyo po. So yung 7 kapanahunan ito, lahat ng sinasabing mga tanda, lahat ng sinasabi ng mga gift na ito, ay mangyayari ito sa loob ng tinatawag na 7 kapanahunan ng iglesia. But why? Sapagkat ito'y covered ng blood ni Jesus. Amen? Although na nangyayari ito, written ito kapatid, itong pandemic na ito, na nagbibigay ng great suffering sa lahat ng mga bayan, bansa, no? Sa lahat ng tao sa mundo. Amen? Actually, nakikita naman po natin ito po ay, sabi nga kapatid, no? Ito po ay scripted. Why scripted? No? Meron akong kapatid na kaibigan po natin sa denomination pastor. Kamakailan lang, Wednesday, Monday yata yun. Oh. Bumaba lang yung kanyang sugar. Tapos, hindi ko alam kung ano po ang nangyari. Pero pagdating doon, declare COVID daw. Bumaba lang yung sugar. Parang ano ba ang nangyari? Pneumonia ata. Pneumonia. Ang sakit pneumonia. Tapos dineclare COVID. Tapos ayan ilalabas na abuna. Kaya alam nyo kapatid, ito, dagdag na naman yan sa bilang kahit hindi. Kaya kasinungalingan itong nangyayari nito. Merong tinatawag talaganahan dito, natatawag na mga sagwatan, na conspiracy na sinasabi. Meron talaga mga kapatid. O kasi may pera dito. Itong nangyayari ito, alam niyo po kapatid, merong financier ito. Bakit ka mo? Kasi, bakit magkakaroon ng ganyang pera yung mga hospital? Diba? Meron pa nga nagsabi, diba? Binayaran pa yung pasyente. Bukod sa wala nang babayaran sa mga expenses, binigyan pa ng 40,000 ba yun? O ano? Para lang may release, pera. So, ibig sabihin may financial dito. Para takutin ang mga tao. At totoo yan kapatid, mas marami pang namamatay sa mga na-inject ng diba? Mga vaccine. Mas marami pang namamatay. Sana nang kagawa dito sa Villasis Sa bayan Diyan. Senior. Kaya nga kapatid, ito, nakikita po natin ito. After po na mapabaksin, senior ito. Sinugod sa ospital, kinamagahan. Sinugod sa ospital, kinagabihan. Lumabas, abuna. Tapos sabi, namatay na sa COVID. How come? Nagpabaksin para sa anti-COVID. Tapos ngayon, namatay sa COVID. Kaya there's something wrong. May conspiracy dito.
Scripted ito, mga kapatid sa Panginoon. Pero tandaan po natin, lahat ng yan, written ito, alam ng Panginoon ito, na magaganap ito. Pero nakikita po natin talaga dito nga sa amin, napakahigpit. Diba? Meron na pong tatawag na schedule ng mga barangay para mamili. So, anong nangyayaring ito? Diba? Grabe ito mga kapatid. Sobra na itong nangyayaring ito. No? Maraming hindi nakapagdara, maraming affected na mga establishment. Kasi actually, isa lang naman yung brand. Mga kapatid, no? Gustong i-break nila, i-down nila yung mga economy. Pero may isa ritong ulo, may financial ito. Ginigipit nila yung mga bayan. Diba? Diba? Ginigipit nila yung mga bansa para maraming establishment ang magsara, malugi. No? Pag talagang wala na, pag nakita na nila na talagang halos lahat, gumagapang na, magbibigay na sila ng financial yan, sila na, sige na, tapos na, no? Tapos ng lahat, ng kwento, ibig sabihin, nasa ilalim na tayo lahat. But remember that, during that time, yung pag-ako darating, kaya ito na siya. Prepare, lahat ng mga anak ng Diyos, magsipaghanda na kayo. Amen, kasi iba na to, nangyayaring ito. Amen po ba? Meron talagang sapuatan ito, may conspiracy ito talaga. Kasi, actually, may nagpapadala nga sa akin, galing po ito sa One World Government. Meron ito, Brad. Anyway, alam naman natin, we are covered by the blood of Jesus. Amen? Amen. Praise God. Okay. Kaya nga, dito po makita po natin, Jesus is the same, yesterday, today, and forever. And to every age, to save every sinner, heal every sick person. Tingnan niyo po, no? Kaya yung mga COVID na ito, kung kayo maniniwala. No? Kung ano pinapaniwalaan niyo, mangyayari sa inyo. Sabi nga, wala man tayong maniniwala, hindi man tayo maniniwala. Ito talaga, Kaya totoo yan, magsuog ka lang, wala na yung COVID na yun. Magsuog ka lang kapatid. Tapos, magpapa-eject, mas delikado pa nga yung magpapa-eject kaysa sa atin, mas marami nakamatay. Amen? Okay, let's continue. Verse 15, Leviticus chapter 16, verse 15. Then shall he kill the goat of the sin offering, that is for the people. Kung mapapansin po ninyo, yung bulak, yung kaganina, yung toro, no? Pinatay din, pero yung dugo, winisip din doon sa mercy seat. Amen? Pero dito makikita po natin, then shall he kill the goat of the sin offerings. Goat speak about sinner. Diba? Kaya yung parable po ng sheep and goat, diba? Yung goat, wala na talaga. Ibig sabihin, condemned talaga sila. Amen po ba? Pero kung makikita po natin dito, merong pong inilapat. Merong kasamang goat. May kambing na inihanda. Inihandog para sa kasalanan ng bayan niya. Hindi sabi tao, people. Including yung mga heathen. Including the Gentile. Amen ba? Kasi God speak about unbeliever. Andiyo ba kaya? God speak about unbeliever. Yung bullock, yung toro, kasi sa opening of the seal, meron doon, yung ox, di ba? Meron doon eh. Kasi talagang identify po yun as offering. Pero itong goat, sandali, in-involve niya para sa pagbabayad ng kasalanan para sa mga unbeliever. Idinama niya yung unbeliever. No? Pumatay una ng toro. Speak about talagang ito yung genuine offering. Yung ox o yung bull. Right? Offering. Then after that, papatay din siya ng goat.
Goat speak about bunch of unbeliever. Pumatay din siya ng goat at ganon, same time. Sabi ganon. And bring his blood within the veil, yung sa likod ng tabing, and do with the blood as he did with the blood of bullock. And sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat. Tignan nyo. Matapos ihandog ang totoong handog, speak about yung genuine na talagang paghandog, yung bull. Para sa kanyang bayan. Diba? Yung sa kanyang bansa ito, sa kanyang nation ito, sa kanyang chosen nation, Israel. Amen? Pero yung goat, alam naman po natin, no? Speak about unbeliever. Kaya nga, people, sabi, that is for the people, tao. Hindi sinabi, that is for the nation. No, not nation. Ang sabi dito, for the people. Sabi sa verse 15, for the people, and bring his blood within the veil, and do with the blood as he did with the blood of bullock, and sprinkle it upon the mercy seat. Amen. Okay. Quotation po ulit tayo. Praise God. Sabi po dito sa Revelation chapter 4, ito po yung book, ano? Brother, nothing touched the mercy seat without the approach. And the only thing that could approach was through the blood. Wala po pwedeng humipo o lumapit doon po sa tinatawag na luklukan ng awa. Kinakailangan niya munang lumapit doon, meron siyang espesyal na dala, which is the blood. Hindi ka po pwedeng lumapit doon para lang maglinis o magpunas mga gamit kasi naka-cover ito. Nakatabing ito, kaya ngayon place of Holy of Holies. Diba? Tapos yung katawag na yung inner court, right? Inner court, 'di ba? Yung outside sa labas, 'di ba? Tapos yung inner court at yung place of holies, exclusive yun, kapatid. Makapal na tela ito, natabing. At doon po nakalagay ang katawag na mercy seat. Okay. Okay, so sabi ka na, no? Hallelujah. Aaron went in there once a year with the blood. Kasi yung high priest kasi noon that time, sa panahon ni Moses, si Aaron. Diba? Sabi, once a year, pumupunta siya doon. Now, you see, now watch, each head of 3 tribes guarding the mercy seat. Okay? The mercy seat of the Old Testament. So, meron pong tribe, kasi 12 tribe po yun eh. Diba? So, 12 tribe, divide 4. Diba? Diba? Kaya, 3, 12, ano? Okay, 4. 4 groups sila. Kasi ano sila eh. Sabi ganda, no? Each tribe of 3 tribes guarding the mercy seat of the Old Testament. Now, remember, that was the guard of the Old Testament. Hindi sa loob. Sa labas lang siya. Ibig sabihin, sa may pintuan, bago makapasok, katatawag na place of holies, nagdudugo sila sa labas. Sa inner court. Diba? Kung saan yung place na katawag na sunugan ng offering. Okay, burnt offering. Okay, let's sabi yan. Each head of 3 tribes guarding the mercy seat of Old Testament. Now remember, that was guard of the Old Testament. How many ever read it in the Bible? You know it is right. Kaya sabi nga, that's the guard of the Old Testament. Now, we're living in another age. Okay. Tayo daw po ay nabubuhay na sa ibang panahon. Okay? I love this age. Don't you? Now, God has a mercy today to be guarded. Yan? Okay, sabi nga na, God has a mercy today to be guarded. You believe that? Where the mercy seat are found in the heart of man. Yung luklukan ng awa daw ngayon,
Hindi na doon. Hindi na doon sa Israel. Kundi yung luklukan ng awa daw ngayon, sabi ng prophet, nasa puso na ng mga tao. At ito ang kinakailangan nating bantayan. Diba? Diba? Remember, tatlo ang nagbabantay. Diba? 12 tribes. Sabi gano'n. Nakabantay. Yung puso ng tao, tatlo. Ha? Body, soul, and spirit. Diba? Kaya guarded ito. Amen? Diba? Yung mercy seat, sabi ng prophet, ay narito saan daw natin makikita yung mercy seat ng ating Panginoon ngayon? Sa ating panahon ngayon? We are living in the other age. Another age, sabi. Okay, sabi nga nun. Another age. We are living in another age. At sabi nga nun, yung mercy seat, hindi na doon. Kasi yung mercy seat doon, makinig tayo, yung mercy seat doon, yung natawag na Ark of Covenant doon, yung si Babaw ng mercy seat, na putol na, nahiwa na yun. Pero yung Israel, pilit itong itinayo na naman, tao na ilang tayo. Hindi na kalooban na Diyos, pero ang totoo niyan, inilantag na yan ng Panginoon na open na yan. Isang beses na yan, na-reveal. Amen? Speak about the opening of the mystery. Kaya yung namatay, yung physical form ni Jesus nang namatay siya, physical form, nahati, sabi nga doon, from top to bottom, nahati, yung taguan, yung nangluklukan ng awa, na? Yung tinatawag na Ark of Covenant, which is yung ibabaw, yung mercy seat, nabuksan na yun. Speak about opening of the mystery. In other words, na namatay si Jesus, yung mercy seat na ito, napunta sa bawat puso ng mga mananampalataya o mga bride. Amen! Pero yung physical na tao, yung denominational na sistema, pilit itong tinatakpan na naman. Diba? Sa pamamaraan ng kanilang karunungan. Kaya maraming natatakpan ng mga kaisipan. Amen? Kaya bakit ka mo? Hinayag na yung mystery. Pero maraming tao, pilit itong itinatago na naman. Sa pamamagitan ng kanilang sariling teolohiya, sa pamamagitan ng kanilang mga theology, tinatago ang mystery sa pamamagitan ng kanilang mga doctorate. Di ba? Pero inilantad na yan. Saan? Sa mga babes. Di ba? Binuksan ito. Saan? Sa mga nagpapatuto. Sino yung mga nagpapatuto? Sila na nakatalaga sa aklat ng kordero. Kordero ito. Amen? Yung mercy seat nito, tandaan niyo po, meron siyang sariling aklat. Meron siyang hawak na aklat, which is the Lamb Book of Life. Kanya yun. Asawa niya yun. Katawan niya yun. Iglesia niya yun. Amen? At sa kanya yun. Ito yung dahilan, kaya nahiwa from top to bottom, ito yung dahilan kaya nahiwa, nalantad yung tatawag na Ark of Covenant, which is yung pinaglalagyan mercy, because the opening of mystery para sa kanyang nobya. Amen? Amen. Kaya kapatid, ito tayo. May tatlong bahagi tayo. Remember, kumakatawan, sabi ng prophet, 3 tribo ng bayang Israel. Every tribe, tatlo nagbabantay, sunod-sunod sila. Palit-palitan sila. Tatlo ang nag-guard. Ngayon, nasa puso natin, 3 tayo. Hindi ka 2, hindi ka 1, 3 tayo. Soul, body, and spirit. Nakita nyo? Ito po yung nag-guard. Kinakailangan. Amen? Puso doon ng tao. Okay, another one. Ito na po sa verse 16 ng Leviticus chapter 16. And he shall make an atonement for the holy place because of the uncleanness of the children of Israel and because of their transgression
in all their sins. And so shall he do for the tabernacle of congregation that remaineth among them in the midst of their uncleanliness. At itutubos niya sa dakong banal dahil sa mga karumalan ng mga anak ng Israel. Tingnan niyo po mga kapatid. Amen. Ano po yung i-wisik na minensyon? Goat. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid sa Panginoon, chosen nation po ang Israel. Pero sa chosen nation, ibabangon niya na ang tinatawag na 144,000 Jew. Amen? Yan ang concern niya. At diyan bumubuo yung apple of the eye kasi nasabi ng ating Panginoon. And the rest, God knows. Yung iba na hindi bahagi ng 144,000, kwento na yan ng Diyos. Amen? At yan daw po ang dahilan. No? Kaya po yung dugo na ito nagkambing. Amen? Ay iwiwisik. Because of their transgression in all their sins. And so shall he do for the tabernacle of congregation. Tignan niyo pati yung tabernacle, pati yung tatawag na kapulungan. Congregation. Iwiwisik yung dugo. Ibig sabihin yung sa kanilang gathering. Diba? Sa kanilang sama-samang gathering, mga leaders, yung mga elders, mga priests ng each tribes nandoon sa loob ng inner court. Amen. At afterward, sabi nga nun, winiwisik sa congregation. Yung dugo, winiwisik sa congregation. Okay, let us read once again ng quotation. Ito pa rin po yung aklat ng Revelation chapter 4. Now, the mercy is in the heart. See where the shining forth of His glory in all of His children. The Shekinah glory in the human heart. Tignan niyo po. Yung mercy seat ng ating Panginoon nasa puso natin. In other words, yung mercy seat na ito, nandoon yung Shekinah glory. Amen? Yung radiance ng presensya niya nandito. Kasi doon po sa tatawag na Old Testament time, yung tatawag na mercy seat, yung dakong kabanal-banalan ito, no? Dakong kabanal-banalan na ito, yung tuklukan ng awa, yung tatawag na Ark of Covenant na ito. Sa kanilang paglalakbay, doon nakalagay yung doon nakaturo yung pillar of fire, tsaka pillar of cloud. Doon nagsisimula, doon lumalabas, doon nakapoint sa Shekinah glory. Tapos pag umaga, ulap ito. Pero parang alam mo yung parang tornado, 'di ba? Payat yung baba, 'di ba? Payat yung baba, pero pagdating sa width, no? Wide ng natataas ganun yung yung Shekinah glory ng ating Panginoon nandoon mismo. Naka-pinpoint doon. Natatawag na Ark of Covenant. Okay? Okay, so ganyan. Sabi nga nun, yung kanyang Shekinah glory ay nasa human heart daw. Kaya meron tayong pangunawa sa kanyang mystery sapagkat yung kanyang glory, yung kanyang radiance nasa ating mga puso. He is in the human heart. Is that right? Is that the mercy seat? Amen. How do you come through it into that through this different system? Hindi ka po pwedeng lumapit na. Paano ka makakalapit sa mercy seat na ito through other system? Amen? Different system, sabi nga nun. Question mark ito, sabi nga nun. How do you come through it through these different systems? Paano ka makakalapit daw dyan? Through self-will? Sabi nga nun, self-will. Sabi nga nun, comes into here. And through there, come out what? Shekinah glory. Shekinah glory. Ibig sabihin, hindi po pwede talaga
Hindi tayo malalapatan ang ating puso ng mercy seat. Amen? Kung ang ating sistema ay iba. In other words, mga kapatid sa Panginoon, yung Shekinah glory ng ating Panginoon, nandiyadyaan lamang yan sa kanyang Ark of Covenant, which is the mercy seat na ito, na nasa puso niya. Ibig sabihin, pag ang karga ko, ang dala kong aral ay galing sa denomination, hindi ako familiar sa mercy seat na ito. Bakit ka iba ang sistema ko? Sabi ganun, hindi po ako yung prophet. Sabi ganun, paano ka makakalapit dyan kung iba ang sistemang ginagamit mo? Diba? Kasi bakit daw? Sapagkat yun daw po ay ang Shekinah glory. Kaya hindi po pwede na sasabihin ko na sa akin ang ating Panginoon, pero lumulugod ako sa mga imahen. Hindi po pwede, kapatid, na sasabihin ko na sa akin ang ating Panginoon, ang glory ng Panginoon na sa akin ang Diyos. Pero nag-aatang-atang ako. Nagtitirik ako ng kandila sa aking bahay pagdating ng mga araw ng patay. Hindi po pwede. No? Amen? Hindi na sabihin na, at nasa akin ang glory, Shekinah glory ng Panginoon, pero nagse-celebrate ka ng kung ano-ano mga Halloween, no? Araw ng mga puso, saan nang galing yan? Meron bang araw ng mga puso sa Bible? Wala. Diba? Wala. Halloween, wala. Diba? Hindi mo po pwedeng sabihin yan na kasama mo yung kaluwalhatian ng Panginoon, pero ang dalawang sistema ay iba. Amen? Hindi po pwedeng sabihin ko, nasa akin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sige, gagawin ko kayong Katoliko, gagawin ko kayong Baptist, gagawin ko kayong Methodist, gagawin ko kayong kung ano, wala. Yun. Pero born again ito, perfection. Diba? Naka-include dito sa perfection na ating ngayong ginaganap. Alam niyo kung bakit? Kasi yung aral ito, piniperfect tayo ng aral na ito. Kasi uwian na ito, brad, sister. Ang ina-approach natin ngayon na event, uwian na to, rapture. Kaya ang aral ngayon, perfection na ito. Amen. Tinuturuan na tayo ng aral. Ito mga aral, napapansin niyo po ba yung mga aral na binibigay sa atin ng Panginoon? Hindi po sa akin ito. Kung ito po na ibababa natin, ito po ay kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat bakit ka mo? Perfection ito. Speak about the Shekinah glory. Pag sinabi Shekinah glory, perfection ito, kapatid, sa Panginoon. Hindi ito po pwedeng mahaluan ng anumang sistema pang denominasyon. Amen? Kaya totoo po yan, mga kapatid sa Panginoon. Maraming mga pastor gumagawa na naman kung ano ng mga sinasamahan ng kanilang simbahan, ng mga pagbebenta ng mga products, beauty products, no? Mga medicine, Actually, kapatid, kung titingnan po natin, hindi po ito pwede. Usapan ko dito, pag-agaw na ito. Rapture ng usapan dito. Tanggalin na po natin lahat. Pwede tayo doon sa labas. Sige, usap tayo sa labas. No? Diba? Pag may mga business na mga industry, usap tayo sa labas. Diba? Doon tayo, huwag natin itong yung gawain ng Panginoon. Yung altar, place of holy of holies. Diba? Inner court. Diba? Diba? Outer court. Diba? Sa labas. Inner court. Place of holy of holies. Hindi po pwede dito gumanap, di ba? Kasi minsan na rin tayo kay praise God, binunulan na ng ating Panginoon. Dahil dati minsan na yung simbahan na ito, hindi ba ito gawa? Minsan na nagpatuloy tayo dito. No? Tapos yung nag-introduce ng product, nasa altar pa. Di ba? Tapos yung gamot pinapakita. Praise God at napatawad na po ako ng Panginoon dyan. Nakonvict po ako doon that time. Diba, nung nakilala ko yung message, nag-flashback ko sa akin ito na yung pala ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon.
Sapagkat sinasabi sa Bible, tandaan niyo kapatid, no? Diyan po nagalit ang ating Panginoon si Jesus Christ. Dito umiral ang kanyang puot, banal na puot. Amen? Ang sabi sa Bible, gumawa pa siya ng panghampas. Hindi niya tinap yung mga balikat ng mga nandoon. Brad, hindi ka po pwede dito sa simbahan, sa sambahan. Labas yan ha? Sa labas pa ng simbahan yun. Mga namimili, nagpapalit ng pera, namimili ng mga panghandog. Amen? Nung nakita ng ating Panginoon, hindi siya sabi na, Brad, alis ka muna kasi respeto natin ito. Ano ito ng place? Hindi. Pinakita niya talaga yung kanyang di ba? Kanyang galit. Di ba? Ang sa ating ganun talagang nagwala si Jesus that time. Makinig kayo mga kapatid. Nagwala si Jesus that time. Sabi niya, huwag niyong gawing palengke ang tahanan ng aking Ama. Wala yun sa loob. Sa labas. Pero yung labas, nagalit mismo ang Panginoon, paligid yan. Kasi kabilang yun, di ba? Di ba? Yung tatawag na tabernacle ng Panginoon, place of Holy of Holies, inner court, outer court, di ba? Outer court, doon sila nagtitinda, hindi kabilang yan eh. Doon kayo sa wilderness. Doon kayo magbentahan sa wilderness, right? Kaya yun, bilang pa rin yan, ito yung church, di ba? Yung paligid ng church na yan, outer court pa rin yan. Labas pa rin, kabilang pa rin yan sa tinatamakan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Kaya yan ang mahigpit na pinagbibilin ng Diyos kay Moses. Sabi nga pag lumakad, pag nakita niyo lumakad, no? Yung kaluwalhatian, yung liwanag, lahat kayo mag-evacuate kayo, sumunod kayo. Bakit ka mapapahamak sila pag wala sila sa presensya? Mapapahamak sila pag lumabas sila sa presensya ng Diyos. Ay yung outer court, nasa ilalim pa rin ng presensya ng Diyos yan. Diyan nag-i-income, diyan natutulog, nagre-rest, nagpapahinga. Yung Israel, yung bayan ng Israel, right? Pinagalit ang ating Panginoon. How much more yung ibang mga simbahan ngayon? Sa Panginoon, nawala na kami dyan. Yung involvement namin doon dati, praise God, pinagsisihan ko na. At pinatawad na ako ng Panginoon, kapatid, dahil kinikilala ko po yan na isa pala yung kasalanan. Diba? Yung may pagtitinda. Diba ngayon, sige niyo mga kapatid, ito, open forum po tayo ngayon dito. Open ito para sa lahat ng mga churches. Mostly kasi pag may mga gawain, alam niyo ang nangyayari? Pag may mga seminar, may big event, meron pong nagtitinda mismo doon ng mga paraphernalia. Ang tinatawag ng mga books. Tingnan niyo kapatid, ipinebenta yung mga leadership trainings na mga book. Yung how to evangelize, di ba? 20 topics for evangelism. Magbibigay ka 200, 100, pinakamababa 100. Ipinagbebenta. Yung salita ng Panginoon, yung ipinagbebenta. How come? Nakakahiya pala yun. Sabi sa Bible, di ba? Kinakalakal nila yung salita. Nasa Bible yun, di ba? Kinakalakal nila yung salita. Bakit ka mo? Kaya sabihin mo na 100 pesos, kinakalakal pa rin yun. Pinagkakitaan ako nga sa totoo lang, mga kapatid sa Panginoon, ito po, totoo po ito. Bumili po ako noon, nagtatawag na Purpose-Driven Life, ni Rick Warren, 1,000 yun, yung book na yun. Binili ko po yun, 1,000. Matagal na po yun. Pero mo, kailangan ko muna magbayad ng 1,000 para mabasa ko kung paano yung sinasabi ng Lord doon. Kung totoo nga. Anong nangyari? Si Rick Warren, mayaman na. Ngayon, hindi lang purpose-driven life, hindi lang, kundi purpose-driven church pa. So, another na naman, blockbuster na naman. Bakit ka mo yung mga maliliit na masimbahan,
tindahan, bibili, mangungutang ng pera para makabili ng mga booklet para lamang matuto, para mapag-aralan. How could you? Nakakahiya pala yan. Di ba? Kasi glory ng Panginoon. Kaya tandaan nyo, kapatid, sabi sa Biblia, hindi na kayo kailangan turuong paninuman. Potential ka na. Kung ikaw po'y bahagi ng nobya, kung ikaw po'y bahagi ng agawin, potential ka na, nandyan na siya, inborn ka na dyan. Kinakailangan lang yung ma-activate ng message. Kinakailangan may align ka lang, may position ka lang saan? Sa kapahayagan sa huling panahon. At tapos na yan, dahil yan na yung gagawa. Di mo na kailangan bumili ng mga books na mga 1,000. Di mo na kailangan bumati ng mga seminars para sa mga katawag na gawain wrong. Di ba? Sasabihin mo, merong pagtatawag na registration fee para sa food. Pero naka-include doon yung mga books, yung mga seminars books. Babayaran mo yun. Pero pag-aaralan mo yun. Pero dito kapag sa Panginoon, dito, siya na yung bahala. Di ba? 1 John chapter 2. Hindi na kayo kailangan turuan ng naman, kundi yung pahid na nasa inyo. Yan ang magtuturo ng lahat ng bagay at yan ay totoo. So yung pahid yung magtuturo, hindi yung purpose-driven life, hindi yung seminars, hindi yung mga tatawag na mga kung ano-ano mga evangelism na mga books. Wrong! Kapatid, hindi po ako na may personal, pero sinasabi yan. Sinasabi yan. Bakit ka mo yung evangelism? Kailangan natin, pero pagbabayaran na yan. Kinakalakal na, wala na yan. Ibig sabihin, forfeit na yan. Kaya sabi mong gaano kaganda yung lapat ng pagtuturo dyan, uuwi mo lang sa relihiyon ng mga miyembro mo. Dadalhin mo lang na pang-relihiyon ang miyembro mo. Pastor. Diba? Dito kapatid sa Panginoon, lumapit po tayo sa totoong mensahe sa huling kapanahonan. Panahon ng pag-agaw, ibig sabihin, rapturing message. Ang rapturing message involved po ito. Yung Shekinah glory, yung blood ng ating Panginoon, yung mercy seat na ito. Amen? Lahat ng ito, yung tatawag na born again nito. Dito lahat yan, nasa message po ito. Makikita po natin po lahat yan. Okay, let's continue. Hallelujah. Sabi nga nun, here in the human heart, sabi nga, that is the mercy seat. That is the mercy seat. How do you come through it into that through this different system? Sabi nga nun, what is the Shekinah glory? It's God's presence. And when a man's walking or a woman, he's reflecting the Shekinah glory. Tingnan niyo po, pag lumalakad pala yung isang mananampalataya, babae, lalaki na mananampalataya, kanyang pinoproject, pinapakita niya, inilalarawan niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Tingnan niyo po, no? And when a man's walking or a woman, he's reflecting the Shekinah glory. He don't go in gambling dens. Hindi siya po pwede. Pag inire-reflect mo, kapatid, yung glory ng ating Panginoon, hindi ka po pwedeng umupo sa mga pasugalan. Hindi ka po pwedeng umupo saan? Sabi nga no, he don't go into gambling den and carry on and go out here and then deny the word. Tingnan mo. Anong hindi deny? Ibig sabihin, parang hindi mo tatanggapin yung salita. Kapatid, marami napapahamak dyan. Totoo po yan, kapatid, sa Panginoon. Huwag mong hahamakin yung pahayag ng Espiritu. Kasi pag ito pong mensaheng ito sa huling panahon ay binuksan para sa mga anak, mas maganda na lamang po yung mga denomination ng mga kapatid. Tumahimik na lang kasi mapapahamak sila. Oh, sino man po talaga, totoo po yung mga kapatid kasi mensahe po ito. No?
Yung mensahe ko na vindicated po ito ng Holy Ghost. Kaya sabi ganun, hamakin mo na yung anak. Huwag lang ang banal na espiritu. Diba? Kasi yun na yung Diyos. Yun na yung kabuuhan ng Diyos. Diba? Yung spirit kasi, yung banal, Holy Ghost sabi ganun, God is the Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Eh, pag hinamak mo yung Espiritu, yung anak, hamakin mo kung pwede. Alam mo kung bakit kasi, nandoon siya naka-predestine. Pagkutya, pagbugbog, paglapastangan, yan ang nature ng anak as a living sacrifice. Kaya totoo yan, sabi nung, hamakin mo na magkasala ka na sa anak. Huwag lang sa Espiritu. Kaya ibig sabihin na magkasala ka lang sa anak, magkasala ka na sa anak. Bakit ka mo? Kasi nandito yung anak para maging mediator, maging tagapamagitan. Huwag lang yung Espiritu. Sabagat yan ang full authority. Yung Espiritu, yan natawag na Great Fountain Spirit. Yan natawag na the Elohim, the self-existing one. Yung glory ng ating Panginoon nandyan mismo sa liwanag niya, sa Shekinah glory. Amen. So dala po natin, kasi pag sinabing we are born again, ibig sabihin kasama mo na yung Shekinah glory. Pag sinabi mong born again ka na, sinasabi mong ipinanganak ka na sa Spirit ng Panginoon. In other words, kasama mo na, dala-dala mo na ang glory ng ating Panginoon at hindi ka na po pwedeng ma-involve. Hindi ka na po pwedeng umupo sa mga pasugalan. Hindi ka na po pwedeng umupo, makipagbalik-taktakan sa mga salita na walang kabuluhan. Amen? Amen. Why? He's reflecting the Shekinah glory. Amen. Hallelujah. He's got his heart set on one thing. God. Sabi nga, isang bagay lang, nakahanda ang kanyang puso, nakalalay, nakahandog ang kanyang puso. Nakatalaga ang kanyang puso saan? Sa Diyos lang. Kapatid, sa Panginoon, ito po siya, mensahe po ito. Masakit po ito, ako mismo nasasaktan ako. Hindi mo ba alam, kapatid? Inaamin ko ito, kapatid, in public dito ngayon. Minsan may mga mensahe dito na minsan tinatamaan din ako. Totoo yan. Kasi ang message para sa lahat ito. Akala ba yung mga nangangaral ako, ano yung si Pastor, ang galing ni Pastor, sorry. Walang magaling dito. Kaya may mensahe dahil nasa ating lahat ito. Wala pong perfectong pastor, walang very vindicated na pastor. Ang vindicated lahat tayo, pati ikaw na nanonood ngayon, ikaw na simpleng mananampalataya, na tagapakinig, tagasunod, mismong nasa iyo mismo ang Shekinah glory ng Panginoon. Dito may mga kanya-kanya lang tayong titulo, pero isa lang, sabi sa Biblia, isa lang ang ating pong gantimpala. Amen? Iba-iba tayo ng titulo, isa lang ang gantimpala natin. Ano po yun? Lahat tayo ay predestinado. Amen? Okay. Another one, sabi nga nun, no matter what the people say, he's got his heart set on one thing, God. Ano man daw po ang sabihin ng mga tao, kinakailangan, isip mo lamang daw po ang puso mo sa isang bagay. Ano yun? Diyos. Sabi nga nun, isipin mo na sa iyo ang Diyos. Sabihin natin, Lord, ipaunawa mo sa akin na ikay sumasa akin para wag tayong madaya ng damdaming panglupa. Hallelujah! Para wag tayong makagawa ng mga bagay na magpapalayo ng presensya ng Diyos sa atin. Amen? Kasi kung talagang tayo po ay overcomer, pag sinabing we are overcomer, kapatid, isa lamang yan ang ibig sabihin. We have the Shekinah glory. Kaya ka mapagtagumpay
sapagkat yung glory ng Panginoon ay nananahan sa iyo. Hindi ka po pwedeng masabing mapagtagumpay kung ikay namumuhay lamang sa iyong sariling pasya, sa iyong sariling kaisipan. Amen? Walang po pwedeng maging perpekto, walang po pwedeng maging mapagtagumpay sa sariling kaisipan ng tao, sapagkat ang kaisipan ng tao ay para po sa katapusan. Kaya kinakailangan itatawag na kapanganak ang muli natin. Amen? Para manahan sa atin yung Shekinah glory na ito. Amen? Hallelujah! And if He's truly called of God, then Jesus Christ reflects Himself through Him with the Shekinah glory. And if He's truly called of God, kung totoo na siya ay tinawag ng Diyos, then, sabing ganon, hallelujah, then Jesus Christ reflect in Himself. Amen? At hindi lamang refleksyon lamang ito ng pangalan, kundi mismo yung kaluwalhatian ng Diyos, yung Shekinah glory. Ito daw po ang nagpapakilala ng totoo sa Panginoong Yesus. Ito yung talagang buhay na pangalan ng Panginoon. Diba? Kaya sabi ko na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, sapagkat maraming tumatawag ng pangalan ng Panginoon, walang involved ng Shekinah glory. Amen. 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 Hindi ka po pwedeng kumanta ng isang worship song, mamaya sisigaw at magsisigaw ka. Diba? Mag-iskandalo ka. Diba? Maraming mga ganyan. No? Ang gagaling mag-awit ng mga papurit pagsamba, pero yung mga bibig, diba? Kung paano magmura, kung paano manigaw, kung paano manggulyaw. Diba? Hello? Kaya kapatid sa Panginoon, totoo po yun, yung image ng kaaway nasa imahe na ng simbahan ngayon. Totoo yan, andyan na siya. Yung nature, yung kabuuan, yung refleksyon ng kaaway po natin, nakadamit na siya ng pangrelihiyon. Andyan na siya, dyan siya magpapakita relihiyon. Hindi siya magpapakita ng isang bayan, isang bansa. Hindi siya magpapakita na may sungay at bundok. Magpapakita siya sa pamamagitan ng isang relihiyon, which is the one-world religion and one-world government. Amen? Hallelujah! Kaya kapatid sa Panginoon, kung makikita po talaga natin ito, no? Yung refleksyon ng ating panahon, ganito na tayo ngayon. Amen po ba? Amen? Amen. Hallelujah! Kaya, kung makikita po natin na sinasabi ng mensahe sa araw na ito sa atin, pag sinasabi natin Kristiyano tayo, pero punong-puno naman ng buot ang ating puso. Punong-puno ng mga inggit ang ating mga puso. Punong-puno ng ang ating puso, punong-puno ng mga paghihiganti. Punong-puno ng karumihan, punong-puno ng galit at puot. Nagtatago mga puot sa puso. Tapos aawit tayo ng paawit ng pagsamba. Ibig sabihin yan, kapatid, ang refleksyon ng kaaway nasa simbahan na. Involved na po ang simbahan dito, kapatid sa Panginoon. Kaya kapatid, ito po, alam niyo po, every day sa aming prayer, na-mention ang prayer natin, kapatid sa Panginoon, yung pagkakaisa ng totoong body. Kasi pati ngayon yung mensahe pinapasok na rin. Pati yung mensahe pinapasok na rin ng mga crow. Pinapasok na rin ng mga refleksyon ng kaaway. Totoo yan, mga kapatid. Marami na pong nagtuturo ng mga nasa message. Pero mayroong mga involvement sa kung ano-anong mga bagay. May mga puot sa puso. May mga
maskara. Totoo po yan kapatid sa Panginoon. Kaya I pray, magkaisa talaga yung body ng ating Panginoon. Mahigpit ko po itong pinag-pray. At kapatid, pati po yung mga pinababa po nating mensahe dito, patuloy ko po itong pinapanalangin. Sapagkat dito ako po'y nababago rin. Amen? Amen. Praise God. Sabi nga nun, hallelujah. If He's truly God of God, then Jesus Christ reflects Himself through Him with the Shekinah glory, doing the same thing He did back there. Doing the same thing. Gumagawa na kaparehas ng bagay na ginagawa ni Jesus. Amen? Hallelujah. Ano ba yung mga ginagawa ng ating Panginoon? Open siya. Hindi siya nangihinayang sa mga material na bagay. Hindi siya nangihinayang sa kung ano ang mga kayamanan sa mundong ito. Alam po ba? After ang ating Panginoon, kaya sabi ng ating Panginoon, sabi ni Jesus Christ, ang pagkain ko ay tukdin. Ang mga sinasabi na nagputos, nagsubo sa akin. Tingnan niyo kapatid sa Panginoon, yun ang kanyang pagkain. Tukdin, sundin, gampanan ang tungkulin ng nagpapagawa sa Kanya, ng nagsugo sa Kanya. Then tayo ito ngayon. Ang pagkain natin ay tukdin ang utos at atas ng mga atas sa atin ng ating Panginoon. Don't worry, because yung Shekinah glory na sa atin. I am not saying that I am perfect and we are perfect. No, we are not perfect. Amen. But I say this, we have a perfect message. Amen. Upang yung perfeksyon na hinihingi, yung perfeksyon na nilalapat ng Panginoon sa huling panahon ay mai-absorb sa ating buhay. Amen? Okay, last na po ito, no? Praise God, sabi nga nun, manifest the same gospel, preaching the same word. Amen? O, tingnan nyo, manifest the same gospel, preaching the same word. Sabi po nga nun, ni Paul, kung kami man o anghel na bumaba galing sa langit na mangaral ng iba sa ipinapangaral namin, pakasumpain siya. Tingnan nyo, yun lang kapatid, yung verse lang na yan. Awakening na po ito. Panggising na po ito. Yun lang po ang ating, tingnan na lang po natin yung mga mangangaral, kapatid. Lahat ng mga pastor, deacon, lahat ng mga elders na nangangaral. Ito po itignan po natin ang sabi po ni Paul. Maging kami man o anghel na bumaba galing sa langit na mangaral ng iba sa pinapangaral namin, pakasumpain siya. Tignan nyo, nag-release ng curse. Itong si Paul. Nagbundle po siya ng curse. Kaya sabi, pakasumpain siya, nag-release siya. Kung iba ang pinapangaral, iba sa pinapangaral, pero ang problema ngayon, maraming mga, kung iba ng relihiyon, ginagawa na nila kung ano, di ba, Brad? Yung mga Katoliko, na mga pare, ginagawang Katoliko, yung mga miyembro, yung mga Baptist, ganun din, Methodist, ganun din, sa Jehovah, ganun din. Inaalay nila sa kanilang turo, sa kanilang doktrina. Pero malinaw ang sinasabi sa Biblia. Maging kami man, sabi ni Paul, o anghel na bumaba galing sa langit at mangaral ng ibang aral sa pinapangaral namin, pakasumpain siya. Amen? Kaya sabi po ng prophet, makinig po tayo, ano po sabi ng prophet? Doing the same thing he did back there, manifest the same gospel, preaching the same word. Amen?
says, in the same measure, it was then. Just like it was truly a Pentecost, it's measured back again. Tignan niyo po. Kaya ibabalik talaga sa original. Kaya nag-warning na itong si Paul. Pakasumpain ang sino mang mangaral ng iba sa pinapangaral namin. Ano pong nangyari ngayon? Iba-iba na. Pati na tawag na gift of the Holy Ghost. May nagtuturo na, ituturo sa'yo. Sino yun? Exclusive yung alam niyo po yung manifestation ng Holy Ghost na ito. Diyos po yung may kapangyarihan po dyan. Alam niya, kilala niya ang lalapatan nito. Hindi po pwedeng ituro to. Hindi ito po pwedeng ituro sa mga kambing. Yung pagbaba ng Holy Ghost, hindi ito po pwedeng ituro sa mga kambing. Hindi ito po pwedeng ituro sa mga tupa. Sa bride ito. Amen. Sapagkat yung manifestation ng Holy Ghost, yung baptism ng Holy Ghost, sino sa palagay mo na nabaptismo ng Holy Ghost tapos mabibilang doon sa white throne? Susukatin sa white throne, titimbangin sa white throne, tapos may Holy Ghost? How shame! Kasi dalawa doon, goat and sheep. Kaya yung nature ng Holy Ghost, yung kapanganakan sa banal na Spirit, exclusive ito para sa mga babalikan. Hindi ito para sa mga kambing, hindi ito para sa mga tupa. Amen? Kundi para ito sa kabuuhan ng bride. Amen. Purihin po ng ating Panginoon. So sa pagkakataong ito ay gusto ko po munang ihinto ang ating pag-aaral upang patuloy po tayo na magbigay ng panibagong aralin sa susunod po na isang linggo, if God's willing po. Amen? Hindi pa po nagra-rapture, mapapatuloy po tayo. Amen? So, purihin po ating Panginoon, samahan niyo po ako manalangin. Mapagpala namin Diyos sa oras po na ito ay patuloy po pong pinapasalamatan ang mga bagay na iyong itinuro sa amin sa oras po na ito. Panginoon, dalangin po na inyo po Panginoon pong ihatid sa aming mga puso at selyuhan mo Panginoon sa aming pangunawa ang mga bagay nito na napaka-importante Panginoon, ang shikay na glory mo Panginoon. Sapagkat ito po ay pinamumugaran at pinagsisimulan sa tinatawag na mercy seat Panginoon. And I pray, Father God, na sa pamamagitan po ng iyo pong kaluwalhatian ito na nakapaloob sa shikay na glory mo, Panginoon, ay patuloy ito mag-reflect, Panginoon, hindi po lamang sa amin pong mga kaisipan, kundi mismo sa amin pong panglabas na anyo, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang mga nakapakinig, sila na makapakikinig pa, sila mga naparito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy kaming maging bago, patuloy kami, Panginoon, ay handa mo sa iyong pagbabalik, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ. Maraming salamat po. I-bless mo rin, Panginoon, ang mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. And I pray, Father God, na iyo pong bigyan sila ng sapat na pagkakataon upang patuloy po na lumago sa mga kapahayagan mo in spite sa mga kapanahonan ito na pandemic o meron pong mga limitation ang aming mga oras at mga panahon at mga pagtitipon, Panginoon. And I pray, Father God, na bigkisin mo ang iyong lingkod at ang iyong mga lingkod sa iba't ibang panig ng mundo, kaming lahat, Panginoon, na ini-involve po niyo sa huling kapanahonin ito sa mensahe. Panginoon, I cry out, Lord, for the manifestation of your Holy Ghost sa bawat puso ng mga mananampalataya na hatid ng iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat po. And I pray, Father God, sa kasama po ng aking anak doon po sa Dubai, isa po sa Ethiopian, Panginoon, tapos saan ay meron daw po, Panginoon, kung orasyon na ginagawa tuwing madaling araw. At Panginoon, kung ano man po ang dala-dala niyang Espiritu, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. Pinapawalan ko ng kabuluhan, ang taglay na kapangyarihan ng kadiliman ng kanyang kasamang ito, ang Ethiopian, na kung saan pati ang mga isip ng kanyang mga employer ay namamanipulate in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ.
Thank you, Lord, sa lahat-lahat. At I pray sa mga kapatid na may mga karamdaman. I pray, Father God, na inyo pong i-bless ng kagalingan at kalakasan, Panginoon. I pray, Father God, na maging maayos, Panginoon, hindi po ang kapanahunan, sapagkat ito po ay patungo na po sa kawakasan. Maging maayos po nawa, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga bagay na siya pong pupuno sa amin po, Panginoon, kung pagiging lingkod mo, Panginoon. Salamat, Ama. Ito pong aming dalangin in the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. A blessed evening to everyone. Praise God.